Yung sakit na hindi mo alam kung saan ka lulugar. Kung pupunta ka na ba ng hospital o hindi. Pero sabi nila, magantay lang daw muna ako. Ay, napakahirap talaga sobra. Sabi ng hospital saka na lang daw ako pumunta pag ready na at may panubigan na daw. Wala pa nga, sobrang sakit nga lang. Hanggang sa hindi na huminto yung sakit ng balakang ko, kasabay na rin ang tiyan ko. Kaya kailangan ko na sigurong umalis. Bahala, hindi nila ako tanggapin dun. Ayaw ko uminom ng gamot. Hanggat maaari, kahit gusto nila akong painumin ng paracetamol, ayaw ko talaga. Siguro kailangan ko na ulit tumawag, magagalit na naman sila sa akin. Dahil maya't maya ako natawag eh. Kailangan ko na talagang umalis, hindi na talaga kaya. Sobrang sakit. Total nakapag-impake na ako. Uy, grabe, namimilipit na ako sa sakit. Pero yung traffic, mukha yatang lalo akong pinahirapan. Traffic. Diyos ko, ano ba naman tong buhay na to? Lagi kaming dumadaan dito, pero hindi naman to ganito ka-traffic. Bakit ngayon kung kailan ako namimilipit sa sakit at mga anak saka nagkakaganito? Hindi na uusad to, mga anak na ako sa sasakyan. Sa wakas nandito na kami. Check up na. Sana okay lahat. Kita ko yung reaction mo kaya pauwiin ako. Grabe, ang sakit ng tiyan ko. Dito ako ngayon sa hotel room. Kasi kaysa umuwi kami kasi sabi daw 3 cm pa daw kaya kailangan ko munang umuwi. Tapos sabi ng asawa ko malayo kami kaya baka kung pwede may matirahan. May CR dyan. May CR din sa loob. Grabe, sakit ang tiyan ko. Pinainom nila ako ng gamot. Ito sa labas. So matutulog muna ako. Tingnan ko bukas. Ano ngayon December 2. So tingnan ko bukas kung lalabas na yung anak ko. Hindi po madali yung nararanasan ko ngayon. Grabe sobra. Grabe ang sakit. Ay, ba't dito pa uuwiin ka pag hindi pa ready, kahit sobrang sakit na. So, matutulog muna ako. Sana makatulog ako ng maayos ngayon. So, sabi ng nurse, 3 cm na ako. So, anytime baka bukas, manganak na ako kasi dapat 10 cm kung normal delivery. And gusto ko maging normal. Sana. Ayoko magsiis. Tingnan natin. By the way, nakalimutan kong sabihin, hindi pa pumutok yung panubigan ko. So ito, higa-higa muna si Inday. Pahinga konti. Ewan ko kung anong oras na ngayon. Ados pa ng kape. Alam niyo, sobrang hirap magbuntis. Sobrang hirap manganak. So ayan, tumawag ako kanina sa kasi nasa hotel pasyente kami. Sabi sa akin, maligo daw ako ng mainit na tubig. Ang mainit. Tapos, ito pinaglaruan ko. Ito. Kasi wala namang nakalagay na karatula
Tapos yung asawa ko, natutulog. Biglang may kumatok ako nandito. Naliligo ako. Biglang may kumatok. Sabi ng asawa ko, ano yun? Wala namang nag-alarm dito. Na naka-brief lang siya. Nagulat siya kasi tulog na tulog siya. Siguro, sabi ko, baka ito yun. Kasi pinaglaruan kong ganon eh. Ayun no. Wala kasing nakalagay na karatula na alarm yan. Ay nako. Pastilan kinabuhi. Uy. Sabi ko sa wala kang pantalondong. Kaluoy ni Dudong. Ayan nako. Sobrang sakit na talaga niya. Pero, ang sabi ng doktor, naku, kailangan kong umuwi eh. Nahirapan akong umuwi kasi malayo-malayo yung tinitirhan namin, mga 45 minutes. Yung layo mula sa ospital. Kaya, ang sabi na lang namin ay, baka pwedeng may matulugan dito. Sabi may, ano nga yung sinabi ko kanina. Merong patient hotel. So, dito na lang kami. Sinumugan kong humiga. Pero, hindi talaga kaya. Sa tuwing humihiga ako, mas lalong sumasakit yung tiyan ko. Kaya ito, buong magdamag ako nakatayo. Anak. Mahirapan si mama, anak. Ayan yung baby ko. After ko mga anak, nilipat ako dito sa kabilang room. Grabe yung pag-iri ko, kapagod. So dito muna kami mamalagi. Pati asawa ko. Ayan, diyan siya matutulog. Ako dito. Cute-cute ng baby ko. Ayan siya, oy. Tulog na tulog si baby. Ang cute naman. Mga anak kay mama. Maya gagalaw siya. Papantayan ko lang. Ayan siya, oh. That sounds good. So beauty. Galing. Oh. Wait. Oh. Oh. Up. Galing. So ito, kauuwi lang namin. Kararating lang namin as in ngayon lang. Makikita nyo ang haggard ko. So, hindi ko na anuhan yung pag-ano kasi tinanong ko sila kung pwede ako mag-video. Ang sabi ng mga nurse, tsaka assistant nurse na pwede naman. Pero tanungin daw yung mga katrabaho niya kung papayag kasi nga bawal ang mag-picture or video doon. Sabi ko, kahit yung pag-iyak lang ng anak ko, sabi nila ay tatry nila. Kaso, ang hirap. Grabe yung pagpanganak ko. Sobra. Dumating ako ng 10 cm. 10 cm. Pero, yung anak ko kasi, nakatingin sa taas. Hindi siya yung nakatingin sa baba. Kaya nahirapan. Ang ginawa nila, ang ginawa ng doktor, kumuha ng yung ganon para parang yung pang ano ng tae ba sa bowl para i-flash ganon. Yung parang ganon. Tapos ang sabi sa akin, pag hindi pa rin yung gagana ay masisiis na ako. Ang ginawa ko, hindi na ako naghintay. Sabi nila, sabi ng doktor, pag sinabi ko na umiri ka. Pag sinabi ko na
huminga ka. Ang ginawa ko. Sa sobrang takot ko masiis. Hala, iri ng iri. Sabi ng doktor, wait. Hindi pa kami ready. Wait. Dahan-dahan. Okay? Ganon. Hinga na malalim. Tapos, iri. Isa pa yung nakakatawa yung asawa ko na, sa tuwing, imbis na iiri ako, binibigyan ako ng juice. Sabi niya, ano ka ng juice? Sabi ko, iiri ako o iinom ng juice? Grabe ang tawa ko. Kasi daw, pag nakapagpahinga daw, kailangan uminom ng matatamis para merong lakas ulit na umiri. Yung natatawa ako lalo. Tapos, sobrang sakit, grabe. Hindi ko alam kung gaano kalakas yung sigaw ko. Hindi ko na alam. Basta gusto ko lang hindi ako masiis kasi may trabaho ako, ayoko na matagal gumaling. Tapos, nung lumabas yung anak ko, ang linis niya. Nilagay agad dito sa akin. So, nakalimutan ko na mag-video. Nilagay agad dito sa akin. Kasi sabi ng asawa ko, kunti na lang, honey, kunti na lang, nakita ko na yung ulo. Sabi nga na. Kaya pinush ko na. Nung lumabas, nilagay agad dito sa akin. Ang linis-linis ng mukha ng anak ko. Wala yung mga di ba, pagkapanganak may mga something. Wala. Tapos, nakatingin siya. Bukas na agad yung mata niya. Ayun, sabi ko, anak, umiyak ka. Sabi ko, umiyak ka. Kasi ayaw umiyak eh. Ginano ng nurse. Kunti lang ganon. Saka siya umiyak yung sa likod kasi nga nakaharap sa akin. Kunti lang. So sabi ko ulit, dagdagan mo pang pag-iyak. Ginanon ulit ng nurse. Saka siya umiyak ulit. Pero kunti lang din. Hindi siya yung gano'n na paglabas, sabay iyak. Sabi ko, hindi na to pwede. Isa lang to. Hindi na po uulit. Sobrang sakit. Tapos, yung masaklap pa nung natapos na ako mga anak, pagtingin ko, yung doktor. Lalaki pala yung doktor. Nakakahiya ka ako. Ano ba yan? Wala bang babae dito? Kasi lalaki yung doktor na Swedish din. Siya yung nagtahi. Kasi inano daw ako, ginupitan daw. So, tinahi. Sabi, congratulations, ganito, ganyan. Tinahi ka namin, ganyan. So, yun. Pero at least nung nakita ko yung anak ko na wala yung pagod. Sobra. Sana maging mabait yung anak ko. Cute niya. Umana sa akin. Siguro malakas yung dugo ko kaysa sa dugo ng asawa ko. Pinoy na Pinoy.